open our Bible in the book of Luke chapter 6, okay, book of Luke chapter 6, is starting from verse 38. Give, and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over. It will be poured into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. I-explain ko po itong verse na ito para maipasok ko po yung ibig sabihin po na tinatawag nating overflowing blessing. Alam niyo po, pag binabasa niyo po yung word na yan, yung ang law ng overflow life, o yung principle ng overflowing life, yung magkaroon ka ng tamang understanding muna ng word na giving. Because ang unang word dyan is give. Now, sa Bible, kaya ka ina-ask magbigay, sa totoo lang, it has already started since the day you were born. You already receive a lot of things. You were born to receive and receive and receive. In fact, mula pagkabata, nasanay tayo sa kaka-receive. Ang resulta, naging selfish tayo, naging greediness tayo. May greediness tayo. So, ginagamot ni Lord kasi kung ang lahat ng tao selfish, ang nangyayari sa pagkasira-sira ng mundong ito, kasi mga tao dito namumuhay na ng puro selfishness at greediness. So God was trying to change His people, particular sa atin magsisimula sa mga Kristiyano, na maunawa natin na gumraduate na tayo sa receiving, magsimula na tayong mag-give. Okay? Parang, hindi naman puro receiving, dapat we learn how to give, because as we give, we learn how to become selfless and we take out every greediness in our hearts. So overflow life starts with you, yourself, receiving amazing things coming from God. Mula sa pagkabata mo hanggang sa naligtas ka pagkakilala sa Panginoon, you receive a lot of grace, you receive a lot of love, forgiveness from God, new life, so that it could help you to live an overflowing life. So, by conclusion, dito sa faith statement na yan, God said, give, because sa totoo lang, we start by receiving. Ganun po yan eh. Alam ka naman, sino dito ang plano mong sa mamatay, puro ka receiving, you don't learn how to give. So, wag ko kayo magtataka na sa loob ng church, nagtuturo ng giving. It's not just to collect money, because God don't need your money. He's teaching us how to be selfless. Ayan po ang principle niyan. So, because we are receiving, gusto ni Lord, turuan naman tayo magbigay. We begin to give our life to other people. We begin also to forgive other people. We also need to give hope. Alam niyo ba, every time you help, you give hope to other people. You give mercy to others. So this is the principle and the law of overflow. We give because first, binigyan na tayo. Okay? Okay? Nanindihan niyo po ako? The receiver now become a giver. Amen. It starts with an act of releasing, giving. You need to take the first step, the first action. Yan po yan. Yung iba po kasi gusto natin ganito. Gusto lang natin yung it will be given to you a good measure, pressed down, shaken together, and running over. Gusto natin yung overflow, pero yung unang word, iniiwasan natin, and that is the word give. Okay? Last week, diniscuss ko po yung ibig sabihin ng give. Ibig po sabihin po dito, transfer of wealth, or transfer of possession to someone. No? Parang na-experience ko po, may kotse ako, possession ko yun, akin yun, but I learn how to give. I transfer the ownership of that car to someone. Kasi po ang giving, meron kang possession, parang pag nagbigay kayo ng offering, it's no longer your possession, it's now under the control of God. Ganun din po, pag magbibigay kayo, tutulong kayo sa nanay, tatay ninyo, transfer of possession po yan. Transfer of wealth, that is giving. Hindi kayo pwede nagbibigay nang walang transfer of ownership. Halimbawa, Pastor, ano kaya? Ibigay ko na lang prayer. Alam mo ba, Pastor, mas maganda ang prayer kaysa sa pagbigay ng tulong ng pera? Well, pag nag-pray ka, ang problema sa prayer, walang na-transfer na wealth. Walang na-transfer na possession. Pastor, pwede ba ako magbigay ng encouragement? Your encouragement is good, but that person need cash.
So yung prayer, yung encouragement, yung motivation, nagbibigay ka rin nun. Kaya lang, hindi yun ang giving na sinasabi dito. Kasi yung give na sinasabi dito, merong transfer of wealth, merong transfer of possession. Naintindihan niyo ako mga kapatid? So wag niyong guluhin yung Bible na give, dapat magbigay tayo ng prayer, encouragement, motivation. Hindi yan ang giving. Giving is a transfer of wealth, transfer of possession. Amen? Giving is to remind you to always put God first. Put honor to God. Okay, kaya nung nakaraan, sinabi ko rin po sa inyo yung kahalagahan ng tithing. Ang tithing means the first. Ibig sabihin, in everything you do, put God first. When you have your money, when you give it back to God, it must be the first. Okay? So, pupunta ako sa pangalawa ngayon. Okay? Yung law of return. Okay? Law of return ako ngayon. The overflowing life is released to you at binigyan ka ni Lord ng panampalataya to give. Okay? And then, the law of return, sabi po dito, and it will be given to you. Yung pagbibigay, may faith yan. Supernatural faith yan. Pero, sabi po ng Bible, it will be given to you. May balik. Sabi mo sa akin, may balik pala eh. Sabi mo, may balik to. Now, anong klase yung balik kapag yung isa natanggalan ng selfishness, natanggalan ng greediness? Okay ha? Ano ang balik sa mga taong hindi niya lang iniisip ang sarili niya? Ano ang balik sa mga taong, tinan niyo to ha? Okay? Ano ang balik sa mga taong gustong maging blessing sa ibang tao? Itong teaching na binibigay ko sa inyo, sasalungatin ito ng mga taong hindi mananampalataya. Kasi hindi sila naniniwala sa Bible. Pero ako po, pastor ako. Kung gusto ko yumaman ng mga miyembro ko, pagpalain ni Lord ang mga miyembro ko, ang pinagpepray ko, Lord, ano yung paraan para to pagpalain talaga? Para hindi naman sila nasaya nagpagod nagpunta ng PICC. Ang Lord sabi, ituro mo yung truth. Yung truth magpapalaya sa mga yan. Paano to, Lord? Lahat kami ang ugali namin, puro receiver eh. Mula sa nanay, penge. Sa tatay, penge. Sa uncle, penge. Pag Pasko, penge. Sabi ko, magbigay lang kami tuwing Pasko. Ang yabang pa namin, ang Christmas is every day, pero tuwing Pasko lang naman talaga kami nagbibigay. Pero pinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin, araw-araw, hindi lang araw ng Pasko, di ba? Tama po ba? Lord, paano namin matututunan yan? Sabi ng Lord, blessed to give than to receive. Grabe yung teaching yan ni Lord. So, ang nangyayari ngayon, marami sa inyo, tinan mo yung kamay mo, sanay na sanayan, gumanon. Mag-receive, kumuha, penge. Pati nga kay Lord, tawag mo penge noon, hindi Panginoon eh. Penge noon, penge noon. Anong penge noon? Panginoon yun. So sanay tayo, kahit pag tumingin tayo kay Kristo, nakatingin tayo sa kamay. Kasi parang may penge noon. No? Pero dapat hindi pala ganun. Dapat pala, matutunan din natin yung gumano naman tayo. Gumano naman tayo. Ha? Tinan mo yung katabi mo. Sabi mo sa pag ikaw ginanon ko, baka mataranta ka. Sino sa inyo willing mag-ganon naman tayo? Mag-ganon. Amen? Sino sa inyo bumato kanina sa offering? Gumanon ba kayo kanina? Halimbawa, nag-offering tayo kanina, nag-test tayo kanina. Grabe, nag-touch ng offering. Ikaw, parang, di ba, ayaw parang ibigay? Nakita niyo ba yung ginawa natin last week? Sino narito ng last week? Di ba, nag-ganon tayo nung last week? Pagka ganon naman, hindi ko naman ginanon eh. Pagka ganon, ginanon din eh. So, masaya ba tayo? Hindi. Sino yung masaya last week? Sabi mo, kasi talagang masaya pag namimigay. Amen po ba? Tama po ba? O sige, mag-offering tayo. Sabi ko, di ba last week? O sige, magbigay tayo. Sabi ninyo, ay, nag-offering na naman kami, pangalawa. Tapos, no, sinabi ko, hindi nyo kukunin yan. In treasure, lumayo ka in Jesus' name. Pinaliyo ko yung treasurer, ipamimigay natin to. Nung pinamigay, nakita ko yung mga mata ninyo, nagkakanunan. Nasaya kayong nagbigay, di ba? Pero yung iba doon sabi, sana ako yung lumapit sa harapan. Swapang talaga. Di ba? Yung nabigyan, niinggit naman yung iba. Kaya pagdating ng second service, yung iba nag-second service, nag-third service, hoping, mabibigyan din siya.
You see, nung last week, tinuro ko sa inyo, may mga tao lang gusto yung law of returns, pero ayaw nila yung principle of release. If you want returns, release. Give, and it will be given back to you. Yan kasi po yung law of returns eh. Now, tingnan nyo, mas mag-i-excite kayong magbigay kaysa mag-receive. Kasi, ito po yung ibibigay ni Lord sa mga taong makakakuha ng law of returns. Ano sabi po dyan? Okay? Kapatid, pakilagyan mo nga ulit. Nawawala eh. Give, and it shall be given back to you. Sabi ng Bible. Good measure. Sabi po dito, say that word, good measure. Tingnan niyo po yung narya mababasa niyo. Is good measure, pangalawa. Ano ba to? Parang kandila to, patay bukas. Can you help me? Ayan. Good measure. Tingnan niyo ha. Meron na, tingnan niyo, ang law of returns, ito. Pag binalik sa iyo yung ginib mo, number 1, good measure. Pangalawa, press down. Number 3, shaking together. And number 4, running over. Ilan ang ibabalik sa iyo? Ilan? 4. Ano yung una? Good measure. Pangalawa, press down. Pangatlo, shaking together. Number 4, running over. Isang bigay, tignan nyo yung gagawin ng Diyos pag binigyan ka. Ano yung una? Good measure. Halimbawa, sayang meron sana akong illustration dito na balding transparent. Wala lang no? Sa Bible, good measure means container. Container po. Ang container, kasi siya yung magko-contain. Kaya container. The measurement na bibigay sa ni Lord is good. Good measure. Ito po yung capacity to contain. Si Lord, i-measure niya kung gaano niya ibibigay sa iyo eh. Si Lord, hindi basta nagbibigay yan. Si Lord, susukatin niya mismo kung ano yung ibibigay niya sa iyo. Okay? Tapos, halimbawa, kumuha siya ng isang balde, good measure sa kanya yan. Pagkalagay, ipipress down. Okay? Tapos, shaken together, isisiksik. And then, lalagyan ulit para mag-running over. Bakit ginagamit ni Lord dito yung good measure? Bakit? Number 1, gusto niya, magkaroon ka ng greater capacity to receive. Yun pong ibig sabihin nun. Good measure. Ba't mo sinisiksik? Greater capacity. Bakit mo sinisiksik? Greater capacity. Para pag nilagyan, because you are greater in your capacity, aapaw ngayon yung blessing mo. Subukan nyo mamaya pag uwi nyo, ha? Kumuha isang tabo. Lagyan mo. Yung sakto na puno, sukatin mo. Pag napuno yun, isiksik mo, ibaba mo gano'n. Makita mo, bababa. Istik mo, bababa. Kanina puno, bumabang gano'n. Bakit? Si Lord, pag nag-bless, lalagyan ka, puno. Isishake pa niya. Sisiksikin niya. Kasi, ang goal nun, mas dumami yung capacity mo na mag-receive. Sino gustong makaranas, Lord? I-enlarge mo nga yung capacity ko to receive the blessing. Amen? Teka mo na, kayo ba nakapag-pray ng ganyan? Lord, bless mo nga ako yung siksik, liglig, umaapaw. Para ma-bless ko yung ibang mga tao. Napansin ko ang mga tao, kaya hindi pala sila nagbibigay. Kasi, tinan nyo, alam nyo ba, pag walang binigay, walang container, pag walang binigay, walang container. Bakit? Basahin niyo yung baba. For with the measure you use, it will be measured to you. Nabasa niyo?
Kung anong sukat ang ginamit mo, yun din ang pansukat sa'yo. Halimbawa, nagbigay ka isang kutsara. Naalala ko po yung ito true story po to. Isang hari sa Turkey, natuyo yung kanyang garden. True story to, natuyo yung kanyang garden. Nagkaroon kasi ng dry season, nagkaroon ng tinatawag na tagtuyo talaga. So nalungkot siya yung kanyang magandang garden sa bintana niya. Hindi naman kalakihan, tama-tama lang. Naluluoy na natutuyo. Sabi niya, paano kaya ito madidiligan? Alam mo ginawa niya? Lahat ng kaibigan niya, tinawagan niya, sabi niya, in-invite ko kayo, bumisita kayo sa palasyo. Pakidalan niyo naman ako ng tubig. Bahala na kayo kung gaano kadami. Kailangan ko lang ng tubig. Sabi niya, nag-invite siya ng 500, ang dumating, 100 lang. So may daladalang mga tubig. Yung isa, isang baso, yung isa, isang water jug. Yung nagdala lang sila. Tuwing dadating, sabi niya, salamat dumating kayo. O, yung tubig, pwede ko na bang kolektahin? Opo, pwede na po, mahal na hari. Tinawag ko, sige, pakibuhos mo dun sa garden ko. Tuwing lalabas yung isa nagbuhos, sabi niya, pasok ka sa kwarto na yan. Bakit? Yung lalagyan mo na yan ng tubig na binigay mo sa akin, ilagay mo yung kayamanan dyan. Pumasok ko sa kwarto, punuin mo sa'yo yan. Lahat, isa-isa, may dalang tabo, yung isa, isang baso lang, isa water jug lang. Lahat sila nag-isip, sana, dinala ko isang truck na tubig para mauwi kong kayamanan kapalit. Kasi, yung hari pala, kung ano yung sinukat mo para sa akin, tubig lang yon. Pero ibabalik ko sa iyo, sukat ko naman, ibibigay ko sa iyo, treasure. Tubig, kapalit, treasure. Sino gusto niyo tubig, kapalit, treasure? Ganon si Lord. Yung pera mo, kapalit, kayamanan. Kaya lang, ang binibigay mo, yun ang panukat. Itong principle na ito, maraming Christian hindi naniniwala, kaya yung kanilang financial plan, bagsak, hindi umaangat, kasi pinasunod ni Lord yung law of return. Ano yung law of return? Kung ano yung sinukat mo, pinanggamit mo, yun din ang return. Nagbigay ka nga, makunat ka naman, yun din ang law of return. Kung ano panukat mo, yun din ang susukatin siya. Halimbawa, nagbigay ka ng first foundations, di ba, financial plan, 10%. Ang 10% ay 10% ng 100. Pag nagbigay ka ng 10%, yung 100, sa 100, 10 piso yon. Then, maintain mo yung 100 blessing. Tama. Kung nagbigay ka, pastor, ng ang pera ko po, 10,000, 10%. 10,000, edi 1,000 yon. Tuwing binibigay mo 1,000, yun ang susukatin ni Lord sa'yo. Sa first giving mo. Wala pa yung offering at tides ng foundation mo. So si Lord, makita mo, yung sweldo mo, regular, pareho. One day na ganito nangyari sa akin. Ito, true story ko. Kami mag-asawa, hindi kami mahirap lang kami mag-asawa. Habang tumatagal po buhay namin, nagkaroon ako ng anak, 3. Tapos nagkaroon po ako ng, siyempre, magbabayad ng kuryente, ng tubig, nagre-renta ako ng bahay. Kinuwenta po namin yung expenses namin mag-asawa. Sabi sa akin ng asawa ko, mga 50 to 60,000. Sabi ko, grabe, mahal pala. Kasi may kotse mo pa lang. Pag nagkukotse ka, pumunta ka sa office natin, balikan pa lang niya, malaki na yan. Taga-Las Piñas po kasi ako, ang isang biyahe ng kotse ko, 500 pesos. So kung 500 pesos sa 30 days, 15,000 ka agad. Yung aming inuupahang bahay, nasa 20,000, tanda ko nun. So magkano na? 35,000 na kaagad. Yung matitira nun, mga 15 to 20,000, yung po ang pinanghahatian namin pagkain namin. So, ganun po yung life ko. Ang sweldo sa akin ng Dulos for Christ, 5,000 a month. Laki, no? 5,000. Kasi in church, naliit lang eh. So, when I receive 5,000, sabi ko, sweetheart, 55,000. Iyan lang ang pera mo, 5,000 lang. Alam yung ginawa ko? Kung ano yung sukatan, nabasa ko to yun ang susukatin sa akin. Sabi ko kay Lord, binigyan ako ng 5,000. Lord, kailangan ko 50,000, sabi ng misis ko. Salary ko 5,000. May naisip ko, 10% lang pala itong nakukuha ko, Lord.
Nung nadinig yung 10% lang tong sweldo ko, sa gastos ko, sabi ko, Lord, 10% lang ang sweldo ko, yan na yung tithes ko. Kasi prayer ko, maging 50,000 eh. So, hindi ako nag-tithes ng 500. Alam niyo, tinithes ko? 5,000. Buwan-buwan, 5,000. By faith ako ng time na yon. Pag binigyan ng 5,000, wala na kaming pera mag-asawa. Aasa lang ako sa Diyos. The first time I gave 5,000 pesos as my tithes, alam niyo nangyari sa akin? Ang dami sa akin nag-invite para mag-preach. So, nag-preach ako sa church, ini-invite ako sa ibang labas. Siyempre, pag ini-invite ako sa labas, binibigyan ako ng honorarium. Miraculously, yung lahat na nagbibigay sa akin ng honorarium, nung binalik sa akin yun, tinotal namin mag-asawa, sweetheart, naka 57,000 ka ngayong month. Sabi ko, sweetheart, buhay na tayo dyan, 57,000 na yan. Sabi niya, saan mo kinuha pera? Ang dami ko kasing invitation eh. Yung pala si Lord, kung ano sukatan mo, yun ang gagamitin sa'yo. Alam niyo tayo, hindi tayo naniniwala dyan sa mga sukat-sukatan na yan. Kasi tayo, pag nagipit, alam mo naman, Lord, ang panlaban natin, naintindihan mo naman ako, Panginoon, di ba? Yung ganong salita, sabi mo sa katabi mo, huwag kang ganyan. Sabi mo, mamumulubi ka pag ganyan ka. Sabi mo sa katabi mo, mamumulibi ka pag ganyan ka. Yung pala, ang kalaban ng tithes, yung kaisipan na, naintindihan naman ako ni Lord. Ano magagawa ko? Yung mga ganyang kaisipan, yan ang pampatay sa giving. Dapat, wag mong iisipin yung naintindihan naman ako ni Lord. Wag mong iisipin yun, Lord, maawa ka. Hindi. Dapat, first si Lord. You need to learn how to give. Second month. Okay, second month. Sobra kami ng 57,000 ang nakuha namin. Sabi ko, sweetheart, i-tithes mo dapat dyan. 5,700, ibigay mo. Gawin mo ng 60. Gawin mo ng 6,000 o 7,000. Nung nakuha namin yung pera, nag-tithes kami ng 5,000, nagdagdag kami ng 2,000 offering. So, 7,000 yung offering na namin. Sabi ko, kaming dalawang mag-asawa, basta sundin natin sa give, may law of returns. Tanda mo, yung law of returns sa ating dalawa, according, for with the measure you use, it will be measured to you. Ha? Para yung kinukwento kong hari. Ha? Bigay mo isang basong tubig, pwede yan. O, ilagay. Tinanggap naman yun eh. Pero pagpasok mo doon sa kwarto para kumuha ng blessing, yun na susukatin sa'yo. Water turn into treasures, kaya lang, isang baso lang din. Eh kung dinala mo, isang wheelbarrow, hari, ito po yung tubig. Ano yan, dala mo, gano'n? Isang wheelbarrow po yan. O, lagay mo. Nilagay wheelbarrow. Pasok ka, dali mo wheelbarrow. Kasi kung ano yung sukatan mo, kaya pag ikaw ang sukat mo, barya-barya, barya-barya din makukuha mo. Sino din namumuhay sa barya-barya? Sino din namumuhay sa sapat-sapat lang? Eh kasi sapat lang yung binibigay mo eh. Tandaan mo ang gusto ni Lord, matuto tayong maging ano. Una, Persia. Pangalawa, tanggalin ng selfishness para makatulong maging blessing sa iba. Sino po dito, by the way, naniniwala ang dulos for Christ ay nagiging blessing sa iba? Taas yung kamay. Naniniwala ka. So the money that you are giving, we're trying to use that to help and bless others. So kapag kayo nagtatouch and offering, naitutulong natin. Nakita ba nyo ba yung nangyari? Alam nyo ba last week? 4 na service natin ginawa yon. Sa first service, tinulungan natin yung isang may sakit. Pangalawa, sa second service, yung mga estudyante. Pangatlo, yung may nasa ospital. Alam nyo may binisita pa tayong nasa ospital. Nirelease natin yung blessing, tuwan-tuwa. Ngayon, yung mga magulang nila, gustong magsimba, gustong nanood na ng movie, na-bless na save eh. So, ganyan po, kung, kunin na lang natin yung offering para gamitin natin sa church. Selfish naman tayo. So, what we did last week is a demonstration what is the meaning of giving. Now, dahil nagbigay ang dulos for Christ ng blessing, i-bless ba tayo ni Lord? I-bless ba tayo ni Lord? Kahapon, ito yung blessing. Nag-report sa akin lahat ng primary 12. Blessed na blessed ako, sabi ko, Lord, ibang klase ka talaga. Alam mo, binalik sa atin ni Lord, liglig, siksik at umaapaw. 707 new cells ang nabuksan this week.
Hallelujah. Liglig-siksik kumaapaw yun. Tapos, binigyan niya tayo ng 6,500 plus na nag-covenant making. Grabe. Another blessing yan. Amen po ba? Baka yung iba sa inyo, sino nagbigay rito nung last week, nag-offering kayo, para, alam nyo, manda kayo. Ha? Yung mga cell leader na nagbigay, mag-overflow ang cell group mo. Yung mga members na nagbigay, mag-overflow yung do you believe strategy mo. God will bless us in so many ways. So ulitin ko yung principle Una, good measure. Gusto nila aware ka sa measure na ibibigay sa iyo. Tandaan nyo, hindi tayo parang sugarol na, Lord, bigyan mo ko Hindi. Nagbibigay ako, Lord, so that I can be a blessing. That's why you need to bless me, Lord. Yung blessing orientation, maging blessing ako, maging blessing ako, maging blessing ako. Lord, lakihan mo yung capacity ko. Yung capacity ko. Amen? Huwag niyong kakalimutan, Christians' generosity is rewarded with God's generosity. Disciples' generosity is rewarded with God's generosity. Amen? Ano ang sabi po ng, pagdating po sa sukatan, sa measurement, yung capacity, basahin niyo yung Matthew 7 verse 2. Matthew 7 verse 2. Tignan niyo po kung, kasi dapat nasa Bible talaga isip natin Huwag kayo magdedepende sa pangangailangan lang Sabi dito, for in the same way you judge other, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Yan po kasi yan So nasa Bible na po talaga yan. Mark 4:24. Tignan niyo kung paano. Ang daming verse Yung kung ano sinukat mo, isusukat sa iyo Mark 4:24. Tignan niyo isa pa po Sabi dito, Mark 24. Verse, consider carefully what you hear. And he continued, with the measure you use it will be measured to you and even more. Kaya pala. Tatlong verse na yan. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Sabi po dito, tinan nyo. 2 Corinthians 9:6. Sabi, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap, generously. Ano po ibig sabihin ng sparingly? The word sparingly, nagsimula po sa word na spare. Spare. Pag may kotse ka, may spare tire ka Pag nagbibigay daw, huwag mong ibigay yung spare tire. Kasi makukuha, Lord, kailangan ko ng kotse. Kasi anak, magbigay ka. Binigay mo spare tire. So, nagtaka ka, binigyan ka ni Lord ng spare tire. Lord, bakit spare tire? Kasi binigay mo spare. When you give sparingly, spare, minsan kasi may ganyang attitude ng giving Tira-tira lang, extra, pero hindi talaga yung transfer talaga ng tama. So gusto kong ituro sa inyo sa umagang ito. Pag magbibigay ka na rin lang, ayusin mo na. Yan ang financial planning. Di ba? Nakaraan, nagtatedge ka. Sa financial plan, bawat Christian may financial plan. Ako, may financial plan ako. Hindi nagkulang ako, Panginoon, sa akin. Kasi pinlano ko financial plan ko Huwag ka lang umasa sa trabaho, huwag ka lang umasa sa mga promotion. Umasa ka dun sa principle ng Diyos, paano binibless ang isang tao. Ang financial plan mo must be biblical. And part of the biblical financial planning is to put foundation on your finances, giving your tithes, and then sukatin mo ang iyong binibigay. Ganyan po ang financial plan. Maaaring iba sa inyo, nag-arguments kayo, ano kaya to? Pakanabat. Hindi ba basta, binibigay ko nga sa inyo lahat ng Bible verse para maunawaan nyo. In fact, let me check, meron pang isang verse sa Bible kapatid, buksan mo nga itong verse na to, Sabi po ng Bible, sa Deuteronomy chapter 19, verses 8 to 9, okay? Deuteronomy chapter 19, verses 8 to 9. Makikita niyo po dito, na even sa Old Testament, itinuturo na ng Biblia ang pagbibigay. Basahin natin. If the Lord your God enlarge your territories as He promised an oath to your ancestor and gives you the whole land He promised them. Verse 9. Tingnan niyo po.
Because you carefully follow all this law, I command you today to love the Lord your God and walk always in obedience to Him. Then you are set aside then you are to set aside 3 more cities. Nung binabasa ko po to, gusto ni Lord, plan niya talaga, i-enlarge ka ng yung sinasabi kong capacity to receive. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Alam mo bakit walang pera yan? Walang capacity to receive yan eh. Sino rito gusto mong increase mo ang capacity mo to receive? Ha? Sabi ni sa pastor, ba't ang sweldo ko maliit? Wala kang capacity to receive. It's a question of your capacity to receive. Ha? Sino rito gusto magkaroon ng 6-digit salary? May capacity ka ba? Yung iba, tutunganga na lang. Bakit? Wala ka naman kasing capacity to receive. Now, how do you expand your capacity to receive? Then, give according to the measure to the capacity that you want. No? Ngayon po, meron akong 4 na anak. Nag-aaral si Tracy. Nag-aaral yung 3. Puro college student. Grabe, laki ng gastos. Pero hindi po ako natatakot. Gumastos para aralin sila. 3 college ako eh. No? 3 college. 1 parang college. No? Bali, 4 na rin. 3 college, saka 1 parang college. Kasi yung batang po resort, parang college na rin eh. Matindi yun, no? Nakita ko, kung wala akong capacity to earn that much money for them, hindi ko mapapaaral. Pero, ang ginawa ko kasi di ba sa Pilipinas, ang pastor, mababatingin ng mga tao eh. Karangko ko lang barbero. Pero pitunayan ko, na ano man ang tingin sa akin ng tao, ano man ang masamang tingin nila sa akin, susundin ko ang Bible. So, ang ginawa ko, sinunod ko to. Sinabi ko sa sarili ko, Lord, I will enlarge my capacity to receive from you. How do I enlarge my capacity? It is the way I measure my giving. Then that measurement of capacity will be returned me. That's the law of return. So I begin to learn na 5,000 pa lang sweldo ko, alam ko yung capacity ko. Lord, kailangan ko ng 50,000 eh. So I did. Teka muna, sino sa inyo kaya mong, gusto mong 100,000 sweldo mo, taas mo kaya? Tanungin muna kita, kaya mo na kayong mag-tithes ng 10,000 pag dumating yung araw na yon? Baka ngayon pa lang, pag wala kang kondisyon, pagdating nun, matatakot ka, hindi mo ibibigay. Kaya alam ni Lord ngayon pa lang, hindi na ibibigay sa iyo. Ano pinagkaiba, pastor, ng 20,000 ko na nagsasalary? 2,000, 100,000, 10,000. Malaki nun na, 8,000 yung lamang ah. Matatakot ka magbigay ng 10,000. Pero bigyan ka siya 100,000. Pero natakot ka magbigay ng 10,000. Alam mo paano kayo tetest ni Lord? Tetest niya ngayon kung magkano sweldo mo. Titignan niya. Pag nakita ni Lord na faithful ka, yung anak ko sumasweldo ng 10,000, no? Yung 1,000, tinatice niya. 10,000, tinatice pa rin niya. Magulat pa ako to ah. Gawin ko 20,000. Ba? 2,000, binigay pa rin ah. Talagang matapang talaga to ah. Kung ano yung measure mo, ginawa mong sinweldohan ka ng 50,000, binibigay mo 5,000. Sinweldohan ka ng 100,000. Ako, Lord, masyadong malaki na ata ito. Parang lugi na ako dito ah. O sige, balik natin sa 50,000. Nanulugi ka pa, 10,000 ulit. Kaya yung iba, nagaganon. Hindi mo nakikita kung ano yung measurement mo, yun ang ginagamit sa iyo. Lord, pasensya ka, nagipit ako. Ilagay mo, ano ba measurement? Kutsarita lang muna. O di kutsarita, balik sa iyo. Huwag niyong kakalimutan yung prinsipyo. Sino may natututunan? Huwag niyong kakalimutan yung mga prinsipyo na yan. Matitindi mo. Prinsipyo yung tinuturo ko po sa inyo. Kaya nga si Lord, sabi niya, ipe-press down niya pa. He's packing down so there is more room to receive in order that the contents may fill all the space in the container. Ipe-press down niya. Hallelujah. Alam niyo po ba, ang coal, alam niyo yung coal? Yung mining ng coal, alam niyo ba pag ang coal, pinrest, at todo bang press, yun po yung mga, ang diamond po, galing sa coal. Alam niyo ba yun? Yung diamond na binibili ng mamahalin, that is composed na pressed down na ano yun, na coal. Ang principle, gusto ni Lord, like coal, being compressed into a diamond, sometimes,
The things God gives us that we think is just a cold quality, but actually, it's a priceless treasure. Ba, binibigay natin, no? Isa pa nagbibigay tayo, nanghihinayang tayo. Ano ba naman? Diba? Hindi mo alam, yung binibigay mo na yan, priceless treasure, at yun ang binabalik sa iyo ng Panginoon. Yes, iba sa inyo, mahirap pa ngayon. Pag mahirap, ito prinsipyo na mahirap. Hindi mo na ako magbibigay. Pagyaman ko na. Kasi bakit? Maliit lang to, na ba naman matutulong nito? Kapatid, your giving can be a priceless diamond. Because that is small amount that you give out of your love and faithfulness to God, God will press it, until it become a spiritual diamond in your life. So, hindi porket mahirap, wala kang ibibigay. Ha? Hindi naman porket mayaman ka, tira-tira lang ang ibibigay mo. Dapat yung tamang measurement, yung na-press down ni Lord, aayusin niya to. Tapos sabi ng Bible, shaken together. Ibig sabihin, shaken together, kakalugay niya, ibabibrate. I-wave niya yan. As habang sinishake up, the shaking is making more capacity. The shaking enlarge more your capacity. Kasi po, kaya sinishake, may mga dormant area dyan, mga dormant area. Pag sinabing dormant, sa totoo lang, tayo lahat, may mga dormant area. Ito, isishare lang ako sa inyo. Nung natuto ako magbigay, nung bata ako, may maliit akong negosyo, nagbotidyaryo ako. Nung tinuto ako yung na-promote, hanggang nagkaroon ako sarili kong business, yung nagpiprint ako ng t-shirt. Nagbebenta ako dyan sa Cartimar. Pag umorder sa akin, hundreds of thousands peso. So, nag-apartment na ako, may sarili akong parang feeling big time ako. Umayos. So, nagsimula ako nagpautang. Alam niyo nangyari? Nalugi ako dahil mga umuutang sa akin, hindi ako binayaran. Naniningil ako doon sa mga stall, bayad mo. Oriel, pasensya ko muna, talagang walang pera eh. Ubus na yung produkto ko, wala ka pang binabayad sa akin. Napagod na lang ako. Hundreds of thousands inutang sa akin. Hanggang sa napagod ako, nag-aral ako, hindi ko na po pinasin yun. Minsan dadaanan ko, wala pa rin. Wala ta. Minsan tsatsambang ko, wala pa rin. Kahit naman 300 lang, 500, bigyan niyo naman ako. Wala talaga, Oriel, pasensya ka na. Sabi ko, demanda kaya kita. Oriel, wala akong magagawa. Na-born again ako. Natuto ako magbigay. Wala na yun eh, yung utang na yun eh. Nung nag-touch ako, dormant tawag doon eh. Akin yon, hindi na gumagalaw. Sinyate ni Lord. Grabe, bigla na lang lumalapit sa akin, Oriel, nasa ka kayo? Pinuntahan yung nanay ko sa bahay, nasa si Oriel? Oriel, bakit? Yung utang ko sa'yo, babayaran ko na sa'yo. Yung pala yung shaking together. Yung mga dormants na hindi na kumikita, gagalaw, i-bless ka ni Lord. Bumalik yung lahat ng inutang sa akin na hindi nabayaran, pinayaran ako. Sino sa inyo naniniwala? Lahat kayo may dormant money. Ano yung dormant? Hindi gumagalaw na sweldo habang buhay na ata. Kakalugin na Lord yun, enlarge capacity. Kapasyon. Yun ang ginagawa ng giving. O, sino sa inyo excited niya? Pastor, kalugin mo po ako, Lord. Sino sa inyo? Yung nanay mo, may negosyo, hindi kumikita. Dahil faithful ka, isisik yun ni Lord. Pati nanay mo, gumanda yung negosyo. Yung kapatid mo, matagal nang hindi nagtatrabaho. Isisik ni Lord yun. Biglang gagalaw. Yung mga hindi na gumagalaw para mag-bless sa'yo, pag-agalawin ni Lord kapag meron kang binigay. Sino dito naman kailangan ng shaking? Story shake naman yung aking financial condition ngayon. Bakit hindi kayo mayaman? Dormants na eh. Wala kang magawa. Para kang isang, alam niyo mga nasa squatter, ano magagawa? Pero yun, ang daming potential nun. Ano yung mga dormants mo? Hindi ka makapasa ng board exam. Shake ni Lord. Hindi na dormant. Papasa ka na. Walang masaya.
Hindi ka makapagnegosyo. Shake ni Lord. May bubukas na pinto, makakapagnegosyo ka. Wala kang puhunan. Kakalugo ni Lord, magkakaroon ka ng puhunan. Eh, lahat kayo, kailangan nyo ng shakening. Amen. Pag-isip ka, oo nga, no? Marami akong dormant situation na pag ito ginalaw ni Lord, aasenso ako eh. Yung iba sa inyo, nasa trabaho, sweldo mo 15,000 lang o 20,000. Sisiking ka ni Lord hanggang sa matanggal ka sa opisina na yan. Mapupunta ka sa ibang opisina. Oops! Saan ako? 50,000 naman. Wow! Na-shake ka from there. Sinake ni Lord! Yung kasi ibig sabihin nun, isi-shake ka para lumaki yung capacity mo to receive. Sino gusto na shaking ulit? Sabi mo sa katay mo, shake, 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 baby. Hallelujah. Yung iba ko kasi, permanente na. Yung kalagayan ng kanilang buhay, permanente na, hindi na lumalaki. Are you listening? Dapat po mabago. Tapos sinabi ng Bible, running over. Running over in the Bible is pouring over the top, overflowing on all sides, receiving so much that it overflows and run out after the grain has been pressed down, shaken together, then someone pours more until the container was filled, until it overflowed. You know, God will not just bless us in equal portions, but with super abundant. Sa umagang ito, get ready. You will be amazed at the generous amount of money you will be able to give to the Lord's work. It will run over to the time. Alam nyo, yung iba kasi na-amaze doon sa binibigay sa kanya. Sino sa inyo, ito matindi. Sino sa inyo gustong ma-amaze na, grabe, nakapagbigay ako ng ganon. Ibang klase to. Sino gusto makaranas ng ganon? Tayo ganito eh. Grabe, nagkakotse ako, nagkabahay ako, grabe. Yun, receiving. Pero anong pinakamasaya? Yung napaganito ka, grabe, nabigay ko 30% of my income. Grabe, Lord, ang sarap. Sino sa inyo gusto magkaganon? Hindi ka lang natuwa sa 10%. Dinagdagan mo pa. And you begin to be amazed on how God bless you abundantly. That's why you can bless other. Grabe, nabigay ako ng kotse. Nung last 2014, sabi ko, Lord, gusto ko mamigay ng kotse. Pero nabigla ako, grabe, sumobra naman ata, Lord, 6. Kasi 6 yung nabigyan ko ng kotse. Grabe, Lord. Nakagawa ko na to. Yun na nakaka-amaze. Sino gustong makaranas nung yung na-amaze ka, hindi sa nakukuha. Na-amaze ka, grabe, iba na itong buhay ko, Lord. Namimigay na ako. Hallelujah. Nabigyan ko yung nanay ko, yung grabe, Lord. Sino gustong gano'n maranasan? Alam niyo yung iba, hindi masaya. Kasi nga, kaya hindi na dadating eh. Kasi ngayon pa lang wala ka namang plano. This year, I still plan to give. I still plan to give. Kaya sabi ko, Lord, enlarge my capacity to give. Tama ba mag-pray tayo ng enlarge the Lord yung capacity? Paano ina-enlarge the Lord? Pine-press down, sinishake. Tama? Tama? Hanggang mag-run over. Hanggang matagpuan mo sarili mo, ang saya mo, nung ikaw na ang namibigay. Nag-overflow, overflow, overflow. Taas yung gusto mag-overflow, taas yung kamay. Alam niyo na paano yung overflow? The law of return. Bantayan niyo. Amen? You will be amazed, mga kapatid. Ito pa matindi. You will be amazed at the unexpected provision that God will bring into your life. And it will pour out surprisingly coming from different places. Nung bilas ako ni Lord, siyempre ako nagtatrabaho, kinin niyo to. Pag nagtatrabaho ka, yun ang source ng income mo. Tama. Ako po, nagtatrabaho ko bilang pastor, ang source ng income ko, Doulos for Christ.
Pero dahil ako ay giver, nagbibigay po ako, nagtatext ako, hindi ang source of income ko, hindi nakunting sa Dulos for Christ lang. Binigyan niya ako ng mga tinatawag na sources, places where blessing is pouring out upon my life. Na-bless ako dahil sabi ko nga yung mga unexpected, sino gusto magkaroon ng unexpected provision experience? Ha? Bigla akong in-invite sa Amerika. Pagpunta ko sa Amerika, marami ang honorarium sa akin, dollars. Pumunta ako sa Europa, marami ang honorarium sa akin, pounds, euro. Mga unexpected ko yun. In-invite ako sa Korea, won. Ginawang US dollar. Sabi ko, aha, if I give, God would let me experience unexpected provision that God will provide for me. I tell you, all those things are surprising blessing coming from surprising places. Pangarap ko po, kailan kaya ako makakapag-abroad kahit sa Hong Kong lang. Nag-aaral kami nung aking elementary, labasan ng mga bandera. Nasubukan niyo po yung nag-subject ninyo, hulaan kung anong country papakitaan kayo ng mga bandera. Tapos pag nakikita mo yung Britain, London, US, di ba naalala nyo? Di ba may prayer ko? One day. Pag mga ganun ka pa, no? Gusto kong pumunta dyan. Sabi, tumanda na ako, wala pa rin nangyayari. Naborn again ako 21, nagpastor ko at the age of 28, wala pa. Yung parang yung dream mo na yung kinalimutan mo. Ay, nagbibigay ako ng nagbibigay. Grabe ngayon, alam niyo po, nagpupunta ako sa Amerika, nagpupunta po ako sa London, sa ibang bansa, nang hindi ako nagbabayad kasi ini-invite ako. So, may extra blessing pa ako, nakakapag-tour pa ako around the world. Sino yung walang magandang blessing yung gano'n? Amen? Sino gusto makaranas nun? Bakit? Ano ba ginawa ni Bishop Oriel? Yun lang. I give, sinunod ko yung law of freedom. Press down, shaken together, running over. Yun pala, yung shaken together sa akin, alam niyo, meron pala akong talent sa loob. Marunong pala akong mag-preach. Hindi ko alam. Sinyik ni Lord, gagaling ka anak, sisig ko yan. Kaya ko palang magturo ng church growth. Oo anak, hindi lahat. Pero ikaw, matagal ka ng meron yan, dormant yan eh. Pag-aganahin ko. Pag ako nagsalita, natututo ako mag-share sa mga pastor. Tuwing nag-share ako, binabayaran nila ako. Hindi sinuto bayaran ako. Pero yun ang law eh. Law of return talaga eh. Amen? Alam niyo, meron dito mga engineer, mga doktor, o kaya may mga nag-aaral pa lang. Nasa inyo na yan sa loob. Hindi lang lumalabas kasi hindi na siya shake. Ang kunat mo kasi. Sino gusto lumabas yung galing mo? Taas yung kamay. Yung pag kinalog yan, dormant, kasi may mga CPA na dormant eh. Bakit yung ibang CPA, ang sweldo 200,000, ikaw 20,000 lang. Pareho naman kayo nag-accounting. Dormant. Alam mo pang pagalaw dyan? Offering. Linggo-linggo mo lagyan yan, shake yan. Next week, shake ulit. Kalawan niyo yung bigas, ilagay mo sa ilalim. Kalugin mo ng kalugin mo yung kuti, lalabas yung sa kakalog. Tama? Tama? Kasi nga, ang power ni Lord, pag siya nag-shake, yung mga dormant potential for you to become financially well-off, si shake ni Lord, ang jaw, lalabas lahat yun. Naku, maniwala kayo. Ganyan ang nangyari sa akin. Hindi ko naman nakikita sarili ko, international speaker ako eh. Hindi nga ako marunong mag-English eh. Dormant, kinalog. Ba? Natuto ko mag-English. Kaya ko ngayon, 70% tama na English ko. Dati 30% lang, ngayon 70% na. Pang-international na ako. Bakit? Pagpunta ko doon, pagkatapos ko mag-preach, natutuwa ako, sabi ko, Lord, God shall supply all my needs. Hindi church, God talaga. Binigyan niya ako ng mga extra sources. Naku, yung katabi mo na yan. Akala mo, ano lang siya, engineer. Mamaya magiging lecturer yan, magiging consultant. Grabe, ang daming source. Magiging may-ari ng bakery. At ano ba to? Anak, meron ka din talent na ganyan. Magtataka kayo. Sabi mo sa katabi mo, sana shaken ka na nilog para lumabas na yung galing mo. Kaya pala pwedeng lumabas yung pera, yung blessing. Pero ano pang pakalog?
Giving. Siyempre, pag walang kalog, kasi walang walang giving. Kaya kita mo, iba pag mahirap, mananatili ng mahirap yon. Tanggalin mo sa isip mo, hindi porket mahirap ako, hindi ako mag-give. Hindi porket mahirap ako ngayon, hindi ako magtatanim. I will plant the seed. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po ang katotohanan niyan. Ano sabi ng Bible sa Psalms 23 verse 5? Basahin natin to, ha? 23 verse 5. Ang ganda, sabi dito, you prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil and my cups running over. It overflow. Amen? Maniwala po kayo. Yan po yung sinasabi ng Panginoon. Genesis 41 verse 9. Ito maganda. Genesis 41 verse 9. Nasa Bible talaga yung overflow eh. 41, 49. 41, 49. Hindi 9. 49, please. Yan, good. Sabi dito, ito. Joseph stored up huge quantities of grain like the sand of the sea. It was so much that he stopped keeping records because it was beyond measure. Sino gusto ng ganyang blessing? Lupit, no? Nasubukan niyo na yung ganyang blessing? Ayoko na mag-record. Bakit? Hindi ko na masukat. Overflowing yun eh. Overflowing po yun. How this overflow was regulated? Paano ito nare-regulate yung overflow? Yun po yung sinasabi ng Panginoon. By the size of your giving. Okay. Giving is one thing, and the size of your giving is another thing. The one that regulates is not the giving, but it's the size of your giving. Because sabi ng Bible, according to what you have measured, it will measure on you. Luke 6:38. That po. So, ang overflow nire-regulate based on the size of your giving. Sa makatuwid, mahalaga pala yung size, yung amount na binibigay natin. May size din. Kasi kung ano yung size na ginamit mo, yun din ang gagamitin sa'yo. Okay? So dapat, hindi lang tayo nagbibigay, dapat marunong tayo. The principle is clear. Give as God gives in abundance. And God will give it to you. Pag sinabi po ng Bible, it will be given to you, you will receive a good measure. The idea is that you better choose the size of instrument. Siguro, sabi mo nga, kung gusto mong kutsara bibigay sa'yo. Kung baso sa'yo. Kung shovel din. What size of measures will you use to measure your giving? Kaya tanungin mo sarili mo, anong measure ang binibigay po natin? Anong measure? Bago ako magwakas, mga kapatid, sa pagbibigay, huwag niyong kakalimutan. Di ba, nagbibigay kayo according to your size. Yung faith for overflow giving is necessary. Let me repeat. Faith for overflow giving. Kailangan po natin yan. Bakit kailangan natin ng supernatural faith for overflow giving? Kasi po, kailangan niyo po ng faith to believe that I can have an overflow. Sino sa inyo nananampalataya that you can have an overflow? Pag kayo naglalagay, meron dapat kayong faith to believe that I can have overflow. Taas yung kamay na may confidence in faith. Magkakaroon ako ng overflow. Taas yung kamay. Magkakaroon ako ng overflow. Yan po ang kailangan natin. Dapat meron tayong faith that believes that magkakaroon tayo ng overflow. Okay. Bakit ko sinabing magkaroon kayo ng pananampalataya? Because faith to believe to receive an overflow comes from faith to believe in the promise of God to overflow. Alam niyo po ba, may promise si Lord na magbibigay sa atin ng overflow. Ready na ba kayong hawakan ng mga promise na ito? Okay? Sulat niyo to, Ilagay mo sa Bible mo, kabisaduhin mo. Sabi mo, Lord, nananampalataya ako sa overflow. Bakit?
may pangako ka na hinahawakan ako. Ano ang pangako ko sa iyo? Psalms 67, verse 6. Basahin po natin. Ito yung pangako niya. Okay, Psalm 67. Okay? Then the earth, the land yield its harvest. God, our God, blesses us. Sa ibang translation, then the earth shall yield her increase. God, our own God, shall bless us. How many of you want to receive that promise that the land will yield its harvest? God, our God, will bless me. Ha? Araw-araw, pagagising mo, sasabihin mo palagi, my job, my business will yield the harvest. God, my God, will blesses me. Araw-araw. Kunin niyo yung pangako na yan. Amen? Amen. Psalms 84 verse 11. Basahin po na ito. Psalms 84 verse 11. Napakagandang pangako. Ano sabi po dito? For the Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. Ito na. Handa na ba kayo? No good thing does He withhold from those who walk is blameless. Wala daw i-withhold si Lord na good thing. Ang ganda niyan. Amen. Amen. Deuteronomy 28 verse 2. Ano sabi po ng Deuteronomy 28 verse 2? All this blessing will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Sabi po ng Proverbs 10:22 ng Proverbs, binibigay mga verse, tulat nyo to. Araw-araw i-meditate nyo. Sabi po dito, 10:22 ng Proverbs, the blessing of the Lord will bring what? Wealth, without painful toil for it. Sa ibang version, sabi, the blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow on it. Hallelujah. Ano sabi ng Zechariah 8:12? Ito maganda. 8:12. Zechariah 8:12. Sabi po dito, the seed will grow well. The vine will yield its fruit. The ground will produce its crops. And the heaven will drop their dew. I will give all these things as an inheritance to the remnants of this people. Another translation, they said, for the seed shall be prosperous, the vine shall give its fruit, the ground shall give their increase, and the heaven shall give their dew. I will cause the remnant of this people to possess all of this. Merong tayong faith na niniwala sa overflow, at ang basihan ng ating paniniwala ay yung pangako ng Panginoon. Amen? Ito po, huwag nyo rin kakalimutan that giving is sowing my seed, expecting to multiply. Yung giving, ang key dito, giving, tandaan nyo, giving. Say the word giving. Giving means tithes and offering. Kapag binibigay nyo po yan, nagiging sowing yan, nagiging seed, at makaka-expect po tayo ng multiplication. Ezekiel 17 verse 5, tingnan nyo po. Tingnan nyo po, pag meron kayong seed, meron kayong giving, ito nangyayari. Ezekiel 17 verse 5. Then he took some of the land and planted in a fertile field. He placed it by abundant waters and set it like a willow tree. Sa NIV, and 17 verse 5, he took one of the seedlings of the land and put it in a fertile soil. He planted it like a willow by abundant water. So kapag po tayo nagsosow, para nagtatanim tayo, may blessing po doon. Pwede ba palakpakan natin muna ng Panginoon? Hallelujah. Parang ganito, nananampalataya ako na magkakaroon ng overflow. Ano basihan? Yung pangako ng Panginoon. O ano gagawin? Magpa-plant ako ng seed, nag-expect kasi ako ng multiplication. Pag ako, anong in-expect ko sa multiplication? Great things mangyayari sa buhay ko. Sino ito may expectation
na great things, overflow ang mangyayari sa'yo. Amen? Taas yung kamay na naniniwala may mangyayari. You see, giving is seeing with my eyes of faith. And seeing the invisible realms. Seeing God's creating things out of nothing. The economics of giving are governed by the mathematics of supernatural. Kaya po yung giving, hindi po pwedeng mawala po yan sa ating isipan. Amen? At bago ko magwakas, gusto ko po hindi lang kayo mag-expect ng multiplication, hindi lang kayo mag-expect ng greater things. You know, giving will give you breakthrough. Sinabi ko sa inyo, shaking, magbibigay po ng breakthrough. Giving is seeding, breakthrough for my life, including my finances. Alam niyo, bawat isa sa inyo, sasabihin ko sa inyo, kailangan yung breakthrough sa lahat ng mga walang pera ngayon dito, breakthrough lang kailangan mo. Breakthrough. Alam niyo, ibig sabihin breakthrough, sinabi ko kanina, yung shake ni Lord, yung dormant, biglang lalabas ng kaka-breakthrough. Yung mga hidden talents nyo, maniniwala ka ba na yung katabi mo may mga hidden talents yan? At yung talents na yon, dyan siya yayaman. Maniwala kayo, yung talents na yan, kaya lang, dormants eh. Bakit nag-dormants? Minsan selfish tayo, hindi talaga tayo open. Pero alam nyo, itong araw na to, sino gusto ng breakthrough? Financial breakthrough tayo sa kamay. Sige, huwag kayo maya. Talaga bang kailangan mo? Dito ko magawa ka sa isang verse. Micah 2:13. Ito yung kailangan ng lahat ng gusto mag-breakthrough. Ito, huwag mong ilagay sa, huwag mo ilagay mo talaga sa Micah 2:13. Sabi niya, the one who breaks open, the way will go up before them. Breakthrough yan, ha? The one who breaks open, the way will go up before them. They will, what? Break through the gate and go out. Their king will pass through before them, the Lord at their head. Sabi ng Bible, ito daw gagawin ni Lord. He will break down the walls. God will break down the walls that hinders your blessing. Giving will cause God, hear this, giving will cause God to break down the walls that hinders your blessing, that hinders your promises, and that hinders the future that God has for you. I like giving. Yung lahat ng walls na umaharang, imagine niyo to. Pero isang pader, andito ka. Walang pera. Yung pala dun sa pader na yun, nandun na yung blessing. Andun lang. Kaya lang may walls that stop you from receiving all those blessings. My Bible is telling me that once I give, the Lord will shake everything. This wall will come pull down and there will be breakthrough. Kung hindi man matumba yan, papanikin ko yan. God will give you the ability. Kapatid, sa totoo lang, naniniwala ba kayo nasa mundo na to yung, andito naman ang wealth, wala naman dyan kung saan. Andito na. Ang problema, nandito, wala sa'yo. Bakit? Maraming hindrance. Wala ka namang pinag-aralan. Lolo mo, mahirap. Wala ka namang alam. Yan ang mga hindrance eh. But you know, one day, because you give, because you learn to plan your finances according to God's design, baka magtaka ka, magkakaroon ka ng breakthrough. Lahat ng walls that stops you, the Lord will destroy all those walls. Yun ang sinabi naman, the one who breaks open the way will go up there before them. Hallelujah. God will overthrow all the resistance forces with sudden bursting forth breakthrough. Wawasakin na lahat. You know, resistance happens when you choose to go forward, to make a change, to step out in faith. Hindi kasi nagkakaroon ng breakthrough kasi wala ka naman talagang gusto. Gawin mo ng tama. Pwede nyo pa mag-iba po. Amen? Ganyan po ang mga yan. Kaya sa hapon po ito, wala dapat mahirap sa tagadulos. Kasi, hirap alam mo sa Bible eh. Wala akong makita, di isa man sa inyo dapat maghirap. Wala. Ang nakikita ko, lahat kayo pa-asensuin ng Panginoon. Kasi lahat kayo, mayroong mga dormant, God-given ability and gifts
para i-prosper ang mga buhay ninyo. Pero it's dormant. Why? That's there. It's been a while. It's time to shake that. Amen? Sino sa inyo gustong tanggalin yung mga walls of resistance sa buhay mo? Ha? Nai-imagine mo ba sa hapong ito o sa tanghaling ito? Sige nga, tanggalin mo nga, Pastor, yung walls na yan kung matatanggal yan. Pastor, na kaya kung lumabas yung breakthrough sa buhay mo? I was amazed ngayon po ako ay 51 or 52 years old na. Alam niyo nangyari sa akin? When the Lord take away all those resistance, nung tinanggal po lahat yun ni Lord because I know the Lord honor my faith and He fulfill His promise to me because I keep on believing. I know one day magkaka-breakthrough ako. Ngayon po sa panahon na to, I praise the Lord because yung dati kong struggle sa finances is no longer there. Why? The Lord releases blessing upon my life. Hindi na po ako, sa totoo lang, sabi ko, Lord, sapat na, masaya na ako. Kaya ako nakakapag-focus na ako sa ministry ko yung lalo eh. I'm not worried about anything now because God has given me so much. Kaya lahat po kayo, sabi ko, Lord, kung naranasan ko to, dapat ituro ko talaga to eh. Kaya ako to tinuturo sa inyo. Ha? Because one day, the Lord just simply press down, shake it together. Ha? Naranasan ko kasi. Kung ako po yung magturo ng gato ka-passionate sa inyo, kasi totoo kong naranasan. Nalulungkot po ako kasi yung iba po, sabi sa akin, Pastor, bakit ka namigyan ng kotse? Sabi ko sa kanila, hindi ako dahil sa mayaman ako. Alam mo bakit ako namigyan ng kotse? Because I've been there before eh. Yung nagbubus, hila-hila ko si Krisa. Sabi ko, I know how it is. Yung kapag nagbubus ka, 3 anak mo. And I don't want to see that sa mga disciple ko na because they, di pa nila kaya, madadanasan pa nila, nadanasan ko. I want to be a blessing to them. I want to be a blessing. So that yung imbes na magsasuffer sila sa krasada, I solve one of their problem. I want to be a blessing. Every one of you can be like that. Pwede kayo maging blessing. Nakikita niyo yung needs ng parents niyo, nakikita yung needs ng kapatid niyo, nakikita yung needs ng inyong kapwa. One day, because God destroy all those walls of resistance, you will have breakthrough because the power of seed works for you. You hear me? And one day, maniwala kayo, ma-amaze kayo, mabibigla kayo. Not because of what you can get, but what you can give to other people to help them. Ganon ang ating Panginoon. Hindi niya kailangang manguha. Natutuwa siyang nagbibigay sa atin. And that is the attitude of our God. Dapat ganon din tayo. Amen? Taas yung kamay na gustong matutunan yung pinag-aaralan natin ngayon. Amen? Tumayo tayo lahat. Alam nyo, before I close, ang ating Panginoong Yesus, nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, isa sa tinanggal niyang sumpa sa atin, yung spirit of poverty. If you still recall na doon po sa kwento ng cross, naalala niyo po ba yung thorns na crown? Ha? Yung thorns na crown? When men in the book of Genesis disobey God, they believe on Satan. Kinurse sila doon eh. At ang unang curse manifestation, sabi mo ng Bible, the Lord curses the ground as a result of their sin and disobedience. Immediately nung nakita nila yung dating magandang Bermuda grass, siguro napakaganda, may mga lumabas na mga halaman na may thorns at tinik. No, tinik. Hindi nila mahawakan kasi may thorns. Bago sila magtanim, tatanggalin muna yung mga thorns. Kaya yung mga farmers natin, bago sila makapagtanim ng bigas, marami muna silang lilinisin kasi marami daw makahiya, marami may tinik na mga halaman, papatayin yung halaman. Yun ang nagpapahirap, yung thorns na yun. Alam niyo ba nung namatay ang Panginoong Yesus, kumuha yung mga papatay kay Kristo at ininsulto siya.
kumawa ng mga tinik na yun. Binilog nila, ginawang crown. Tapos pinagtawan si Kristo at ipinatong yung crown na yon sa ulo. Alam niyo ba, na wala silang kalam-alam, yung spiritual implications ng reality ng Bible ay ginagaganap. Siyempre, yung mga tao, wala silang alam, akala nila, thorns lang yon. Wala silang kaalam-alam. Yung thorns na yon, that is the symbol of the curse. That's why humanity is living in the spirit of poverty. Wala silang kaalam-alam that thorns symbolize the curses of God over humanity. That's why human now are in deep poverty. The only way to save humanity is none other than the blood of Jesus. This blood redeems us. Pinambayad ang utang ng ating mga kasalanan. Pero hindi lang ho yun, mga kapatid. Wala silang kalam-alam. Ang mapatakan ng dugo ni Jesus, mawawala ang sumpa. Alam niyo ginawa ng mga tao? Yung nagpapahirap ng kahirapan sa tao, sukat ba namang ipatong sa ulo ni Kristo ng pamilya? Bang! Ikinabit sa ulo. Yung lahat ng tinik na tumama doon, wala silang kalam-alam, natapatan at patakan ng dugo. Hindi nila alam that day when all the blood coming out from the head of Jesus Christ, ang demonyo nagtatawa, pinagtatawanan sila, pero si Kristo, masayang-masaya ang kalooban. Because ang una niyang pinatakan ng dugo ay ang hindi yung kaligtasan, kundi ang deliverance sa poverty, sa thorns of poverty. Jesus saves you from your poverty. Because of His blood, it should no longer applicable all the curses of poverty in your life. Grabe, tumutulo yung dugo. Akala ni Satan nananalo siya. Akala ng makalaban mo kung tanga si Kristo. Si Kristo tinanggap mo. Kaya kita nyo, sa krus ng Kalbaryo, dala-dala niya ang tinik na korona. Pero po, nung araw na yon, yung sumpa ng kahirapan, niredeem ng ating Panginoon. Nirestore muli na tayo pwedeng maging pagpalain ng Panginoon. Kaya tayo, tayo yung kamay ng mga Kristiyano dito. Pag yung Kristiyano ka na, sabi mo sa katabi mo, uy, niligtas ka na sa sumpa. Amen? So may sumpa ba? Wala na. Wala nang sumpa ng kahirapan sa atin. Kaya tayo, sumusunod na tayo sa sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Amen? Ano sabi ng Panginoon? Give, and it shall be given back to you. Yung po kasi ang financial plan. Wala na yung espiritu ng kahirapan. Pero dapat may financial plan ka. And that is what is the plan. And then when you give, God will operate, destroy all the hindrance para pagpalain ka. Kaya, posible ba walang mahirap sa atin sa kwarto na to? Posible? Is it possible that no one will be poor